So, nandito kami ngayon sa park ni Lola and alam nyo ba, 2 days ago, mula kahapon at saka ngayon, hindi na ako pinapakialaman ng may-ari ng kondo. Kasi nga, nagrereklamo ako dun sa isang taon, dun sa Sanchong, hindi ako nagrereklamo. Minsan lang ako nagreklamo dun. Pero, tinanggap ko yung trabaho, minahal ko yung trabaho, and kinarir ko yung trabaho. Then, pagpunta namin ng Taoyuan, yung may-ari ng kondo, walang ibang ginawa kundi tingnan yung trabaho ko. And pinagmamasdan nga ako na parang hindi ako comfortable. Sinabi ko dun sa isang anak ni Lola na hindi ako comfortable dito. Parang ayoko dito. Ginanon ko. Sabi ko lahat kasi pinapakialaman. Then after that, siguro kinausap itong may-ari ng kondo. Ngayon okay na. Napapansin ko sa kanya na hindi na ako pinapakialaman, tsaka nilalayuan na niya ako. Then one time, siguro mga 10 days ago, na nandun kami sa condo na yan, nakabukas lang yung pinto namin. That's why hindi ako makatulog-tulog. Bawat ingit, bawat ano, hindi talaga ako nakatulog. And nanaginip pa ako nung sinara ko yung pinto, biglang bumukas yung pintuan. Then pag open ko ng mata ko, nakasara naman. Kaya sabi ko, hindi ako comfortable dito. Sabi ko sa isang taon, nakatiis ako sa bunganga ng ano nyo, sister-in-law nyo. Sabi kong ganon. Pero dito kako, parang dito na ako magtatapos, ayoko na dito. Ginanon ko, sabi ko, talagang hindi ako comfortable, ewan ko basta, ganon. Kasi lahat nag-adjust. Yung pagkain namin ni Lola, tsaka yung pagdumi namin ni Lola, lahat yun nag-adjust. Everyday, nagdudumi ako, pero ngayon wala na. As in, wala na talaga. Sa loob ng 13 days, 2 beses pala ako nagdumi, pero konting-konti lang. Hindi ko alam kung bakit. Si Lola ganun din. Kahit uminom ako ng uminom ng tubig, ganun din. Biruin nyo kasi yung kinakain namin, tagda 2 kutsara na kanin. And kung ano lang yung madakot ng aking chopstick, yun lang. Wala na. So, grabing adjustment. Pero okay lang sa akin. Marami naman nagsasabi na okay lang yan para pumayat ka, para hindi ka nahingalin.